Isang sakong eye bags. Check. Buhaghag ang mahabang buhok papasa ng bird. Nest. Check. Papasa na bang extrang zombie sa The Walking Dead? Double check. Yan ang itsura ko habang wala sa sariling nag. Lalakad palabas ng aking bahay, kinaumagahan. Literal talaga na hindi ako nakatulog ng maayos. Dahil sa lahat ng nangyari kagabi, about the baby thingy, about the deal, at ito ang pinakamatindi. Ang nangyaring halikan ang mas hindi nagpatulog sa akin. She acted like a wanton woman who are craving 4S3X. Mind you, Jonathan, just give her a taste. A freaking taste, a simple slow and molten kiss, and her body still puzzled for her and surprisingly wants more. It just happened maybe because she possesses a heart so pure and a dirty mind. Juice colored. Ganyan ba kasabik sa S3X itong katawan ko? Ano ba itong nangyayari sa akin? Kaya heto, kahit hindi pa sumikat si Haring Araw ay andito na ako sa labas ng apartment ni na Rose. I need advice and a little help. I guess. Hindi pa lumalapat ang aking kamay sa nakapinid na pinto nang biglang itong bumukas. Mahabaging langit. Brittany, ano ba ang nangyayari sa'yo, bata ka? Bakit ganyan itsura mo? Diyos ko, may nangyari ba? Halata sa mga mukha ni Nanay Susan ang takot at pag-aalala. Sino ba naman ang hindi matakot at mag-alala? Kung ang mabungaran nito ay ang sabog kong itsura. Hindi ko mapigilan ang mapakamot dahil sa kahihiyan, naalala kong hindi pa pala ako nakakapag sipilyo dahil sa dami ng naiisip ko. Kasi, Nanay Susan, andyan po ba si Rose? Gising na po kaya siya? Abay, tulog pa. Halika, pasok ka muna at loloto lang akong almusal, sa itsura mo ngayon. Parang mabigat ata yung pino-problema mo. Antayin mo na lang na magising si Rose, inumaga na. Yun sa pag-uwi galing sa trabaho. Alam mo naman. Yang kaibigan mo, niluwangan nito ang pagbukas sa pintuan para makapasok ako. Hindi na ako nag-iinarte pa, baka kasi kung babalik pa ako sa sariling bahay sa sabog na utak ko. Baka ang ending kong magfe-feeling alone pa ako ay kabaliwan na talaga. Ayaw ko naman maging isang baliw na virgin. Mas maigi na itong may kumakausap sa akin at may nakikita akong ibang tao, at least na divert ang isipan ko sa ibang bagay. Nanay, pwede po ba magtanong? Kausap ko. Ginang habang abala ito sa pagpe-prepare sa loloto ang almusal. Ano ba iyon? Hindi na siya nito nilinggan pa dahil naging abala na ito. Umupo muna siya at saka nagtanong sa ginang. Ganito kasi iyon, nanay, may kaibigan ako, tapos ayaw niyang mag-asawa pero gusto niyang kaanak. Hindi naman po siya man-hater, nanay, wala lang talagang nagkakamaling magkagusto sa kanya. Malapit na din po kasi siyang lumagpas sa kalendaryo at saka, kaya niya namang bumuhay ng anak, wala namang problema doon. Tapos ito na. Nga, nanay, may isang lalaki na willing mag-donate ng, alam niyo na, nanay, nahihiya siyang sabihin ang salitang sperm. Kaya huminga muna siya ng malalim bago nagsalita ulit. Basta donate ng kanyang magandang lahi, daw po. Iyong lalaki na mayaman, kaya walang problema sa pang-financial ang pinuproblema ng kaibigan ko. Nanay, nahuhulog na kasi yung kaibigan ko doon sa lalaki, tapos laging sinasabi noong lalaki na ayaw niya din pong magpakasal at gusto niya ay anak lang din po. Maingat na pinakawalan niya ang hiningang hinugot, baka kasi mapansin ni Nanay Susan ang tensyon na namumuo sa kanyang katawan. At masarap pala sa pakiramdam na kahit papaano ay nailabas niya ang mga nagpapagulo sa kanyang isipan. Nilinggan siya ni Nanay Susan, itinigil muna nito ang paghihiwa ng bawang, kinabahan siya ng umiling ang ginang at muli ay pinagpatuloy ang hihiwa. Alam mo ba? Noong kabataan ko akala ko tatanda na akong dalaga, kasi nga sa pagiging mahiyain ko ay walang nagkakamaling lumapit sa akin. Pero alam mo ba, hindi ako nawalan ng pag-asa kasi lahat tayo dito sa mundo ay may nakatakda. May soulmate. Naniniwala ka ba doon? Lumingon ito sa kanya, wala. Sa sariling mabilis siyang tumango. Masaya ako at inantay ko ang lalaki na para talaga sa akin, dahil hindi naman ako nabigo ibinigay sa akin. So Tatay Mario nyo, masaya ako na mahal na. Mahal namin ang isa't isa, kaya sabihin mo doon sa kaibigan mo mag-ante. Oo, walang masama sa pagiging single mom. Kasi sa panahon ngayon may kasama ka nga, pero daig mo pa ang pagiging ulirang ama o ina. Kaya hindi ko din masisi ang kaibigan mo. Baka natakot siya at nawala na talaga ng pag-asa. Uso kasi sa panahon ngayon yung fun run, ghosting. At saka ano pa nga yung isa? Nakita ko ta sa YouTube. Okay, for entot kali mo. Nay, nagulantang siya sa sinabi ng ginang. Wag na kayong mag-YouTube. Bakit? Tama naman iyon, Al. Dahil iyon na kasi ang nangyayari sa panahon ngayon, puro pasarap lang ang ginagawa, tapos kakalimutan na lang pag natapos. Na, paano pala kung yung taong nilalaroan mo ay ang nakatadhana para sa'yo? Tapos magdadrama. Sasabihing pinagtagpo ngunit hindi tinadana. Yung mga kabataan talaga ngayon ginagawang laro na lang ang lahat. Umiiling pa ito habang sisalita. Kaya hindi ko masisi iyang kaibigan mo. Kung natatakot siyang isugal puso niya kung kanino. Baka natakot lang talaga yung kaibigan ko, nanay. Mahinang wika niya. Dahil sa totoo lang natatakot.
Talaga siya, all of these are foreign to her. Nakaset na. Kasi isipan niya matagal na kapag nakahanap siya ng matinong trabaho tapos wala pang nagkakamaling pumatol sa kanya ay papangarapan niya na lang ang magkaanak. Normal lang iyang takot, lahat tayo nakakaramdam ng takot. Pero kung hindi natin haharapin hindi natin makikita ang tunay na ganda ng buhay. Sabi mo kamo nahuhulog na siya doon sa lalaking handang ay alay ang magandang lahi nito. Tanong nito habang nagloloto ng corned beef na may patatas. Opo nanay. Buti na lang talaga nakatalikod ang matanda, hindi nito nakita ang pamumula ng kanyang mukha. Kung ganoon naman pala, bakit hindi niya na lang tuluyang buksan ang puso niya para doon sa lalaki? It's complicated world. At pinapahirapan niya pasarili niya. People are having a hard time finding their one true love, and when they do, they're scared to take a risk. Normal lang ang masaktan kasi. Iyon ang nagpapatunay na humihinga tayo, at capable pala tayong magmahal, lumingon ulit ito. Sa gawi ko, puno ng buhay ang mga mata ni nanay. Susan, tinuro nito ang kaliwang dibdib kung saan matatagpuan ang puso nito, at nabubuhay tayo dito. Sa mundo ito, dahil patuloy pa rin itong tumitibok. Kahit nasasaktan na tayo, tumitibok pa rin. Ito, mas matakot siya sa mga bagay na hindi niya nagawa ng dahil lang nagpatalo siya sa sarili niyang takot, sa sarili niyang multo. Mahabang wika nito. Sabay tawa ng mahina. Dahil dyan sa kaibigan mo napapa-English tuloy ako. Sino ba iyan? Pakilala mo next time. Dahil sa sinabi ni Nanay Susan, biglang naumid ang aking dila. Magpapatalo na lang ba ako sa sariling kung takot? Wala naman sigurong masama kung bubuksan ko ang puso ko para sa lalaking hindi naman mahirap mahalin. Paano kung paibigan ko na lang kaya ang lalaki? Tama. Gagawin ko na lang ang lahat para magkagusto rin ito sa isang tulad ko. Alam ko mahirap sa simula, lalo't wala pa akong karanasan sa ganitong bagay, pero alam kong kaya ko ito. Ngayon pa na may dahilan na ako para mas mapalapit lalo sa lalaki, hindi na mahirap para sa akin ang makagawa ng alibay. Para lagi akong nasa tabi nito, at gagawin ko ang lahat. Kasama na ang mga bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko naiisip na kaya ko palang gawin. Ang maging desperada. Iyon dapat ang iisipin niya, tapos level up na dapat ang kailangan level up. Para mas madaling maakit ay magustuhan ka agad. Ako ni Jonathan. Buwis buhay na pag level up na. Talaga ito, kung kinakailangan na magpapa Brazilian wax ako gagawin ko. Tama. Iyan dapat ang gagawin ko, kesa naman na isipin ko ang takot. Walang mangyayari sa akin. Bakit? Hindi ko na lang pagplanohan ang gagawing sedos sa binata. Para hindi lang sperm nito ang handa nitong sa akin, kundi ang nag-aalab din nitong pag-ibig. It's a win-win situation for her kakaanak na ako, magkakakulay na rin love life ko. And besides, I want to explore more about the package deal he was talking about. Curiosity kills the cat. Ito na siguro ang panahon na makakatikim ako ng isang lalaking pantasya ng mga keps. Napailing ako ng wala sa oras. Ano ba naman itong kalaayang naiisip ko, kaya aga-aga naging berde na utak ko. Sa kakaisip ng kung ano pa ang magandang plano, ay hindi ko na napansin ang taong papalapit sa akin. At malakas akong binatukan. Ay, sperm. Gulat na hiyaw ko. Ang alam ko virgin ka pang gaga ka. Kung sperm ka dyan. Nakatikim. Ang halay ng bunganga nito. Nabuwang na kano. Ang magaling. Kung kaibigan na si Daniela lang pala ang taong bumatok sa akin. Gaga hindi nagtatakang tiningnan ko ang kaibigang si Daniela. Magtatanong sana ako kung nasaan na si Nanay Susan. Ngayon ko lang napansin na iniwan na pala ako ni Nanay, pero hindi ko na lang itinuloy ang pagtatanong nang makita ko ang batihing ginang sa likod ng nakaunipormeng si Daniela. Mabilis na pumunta sa kalanan si Nanay Susan, at iinit ng tubig para kay Daniela. Ganoon ba kalalim? Ang pag-iisip ko ni hindi ko na malaya na mag-isa na lang pala ako. Bakit nakatula ka dyan? May pailing-iling ka pa kanina. Pang-asar nito sabay upo sa tabi ko. Doon ko lang din napansin ang umuusok na pagkain nakahain sa aking harapan. Hindi ko maiwasang matawa ng mahina. Lutang na lutang lang, girl. Nako. Kanina pa yan nakatulala dyan, lumamig na nga, yung kapeng binigay ko sa kanya kanina. Singit ni Nanay Susan sabay bigay sa kapeng. Tinimpla para sa kaibigan. Wala po ito, Nanay, stress lang po ako sa trabaho. Po, nahihiyang sagot ko kay Nanay Susan. Nakakahiyang umamin na ako ang kaibigang tinutukoy ko dito kanina. Ha? Ikaw stress. Nek-nek mo babae ka. Sa kalandian yung taglay ng boss mo. Na-stress ka pa. Sa lagay na iyon. Sinong niloloko mo, babae? Si Aling Lukring. Wika ni Daniela sabay tawa ng malakas. Napasimangot ako. Gusto kong sipain ang kaibigan. Lakas makaasar ang ingay pa nito, nakikikain lang. Naman silang dalawa ang gulo-gulo pa nito. Dahil sa asaran at kulitan nilang magkakaibigan. Nagising nila si Rose, na mas lalong nagbigay kulay. Sa umaga ko, medyo nawala sa isip ko ang alalahanin. Nang dahil sa kakukitan ng mga kaibigan.
Gala tayo mamaya. Libre ko may bagong bukas. Na bar sa may QC. Wag natin ayain si Daniela May. Trabaho iyan tayo na lang Brittany. Pont, hindi na. Natapos ni Rose ang sasabihin ng tawagin ni nanay. Susan ang pangalan ko. Brittany. Anak may naghahanap sa'yo. Pinapunta. Kung narito, kaysa naman mag-aantay ito doon sa labas. Ng apartment mo. Nakakahiya naman dito sa pogi. Mong boss. Wika ni Nanay Susan at napabelang ang. Atensyon ko sa lalaking nasa likuran nito. Good morning, and he smiled brightly at her. Nakasuot lang ito ng brown jeans, a blue polo. Shirts, a pair of white shoes and his pantasya ng. Mga caps, pa-cute smile. At ang mas lalong nagpa. Kilig sa akin ay ang bitbit nitong bouquet of white roses. God Lord. Kinikilig ako wala ng garter panty ko. Naalala ko na naman ang pamamaraan ng paghalik nito kagabi. Kaya hindi ko maiwasan ang pamulahan ng mukha. Hindi ko alam na may lahing chiko'y palayang. Boss mo, Brittany. Mahinang bulong ni Daniela sa akin sabay tawa at mabilis na tumayo. Good morning, Sir Jonathan. Ikaw na po bahala. Dito sa kaibigan naming lutang na lutang. Tsaka, may trabaho pa pala ako. Mabilis na nagpaalam si Daniela, ni hindi na nga sila pinagsalita at umalis na. Ito kaagad. Tatayo rin sana si Rose pero mabilis kong nahawakan ang kamay nito at pinigilan itong umalis. GAGA nauuho ako iinom lang akong tubig. Nauhaw ako bigla dito sa boss mo. Angle ni Rose sa akin, sabay hila sa mga brasong hawak-hawak ko. Good morning, Sir Jonathan. Gusto mo po ng kape or? Me. No. Thank you, Rose. Magalang nitong tanggi. Good morning, boss. Nauutol na wika ko sa binatang hindi nagpatulog sa akin. Anong ginagawa niyo po rito? Fry bake. Nauutol na ako wala pa nga siyang ginagawa. Paano na lang kaya kung meron? Ayain sana kitang lumabas kung wala kang gagawin today. He smiles shyly, showing his not so deep-set dimples. D4 million. Pamatay talaga ang mga ngiti nitong boss ko. Here take this hope you like it, at inabot nito sa akin ang hawak-hawak na bulaklak. Wala sa sariling kinuha ko ang mga iyon at inamoy. I love it, thank you, nahihiyang usual ko. D4 million. Is this his way of getting to know each other? Gusto kong magpidyo ng kilig, pero wala ring silbi, pinagkanulo na ako ng kislap ng aking mga mata. Gusto ko itong tanggihan, kasi nagaya rin si Rose. Kani-kanina lang. Pero may mission pala akong kailangan ma-accomplish, makapag-antay naman. Itong kaibigan ko. Sure. Antayin mo lang ako sa bahay kakausapin ko. Lang si Rose saglit. May importante kasi akong sasabihin sa kanya. And if okay lang sa'yo. And isa. Hindi pa kasi ako naka-prepare. I hope you can. Wait. Yeah, sure. If it's you I can wait. Kinindatan pa ako nito, at magalang na hinarap nito si Nanay Susan. Na sa mga oras na iyon ay naglilinis ng sala nito, at nagpaalam na ang binata. Nakakahiyang isipin pero umagang-umaga ay marami ng bisita itong maliit na apartment ni Nanay Susan. Hoy, babae. Anong drama niyang bulaklak? May paday-chuchu pa kayong nalalaman. Nakatikwas. Ang kilay na sita ni Rose sa akin. Spill the tea, sister. Bakla. May mission ako, tulungan mo ako. It's between life and death. Help me pretty, please. Pagandahin mo ako lalo, pakiusap ko sa kaibigang. Malaki ang maitutulong sa akin ng nga oras na iyon. Sa kamay ni Rose nakasalalay ang future generation ng magagandang lahi naming dalawa ni Jonathan. At higit sa lahat dito nakasalalay ang puso ko. Buo. Na ang aking pasya, handa na akong sumugal. GAGA. Kahit hindi mo sabihin tutulonggan pa rin. Kita. Imagine first date mo to bakla ka. Masayang. Sigaw ni Rose sa akin sabay tili ng malakas. Naranasan ko na ang tamis at sarap ng first kiss ko. Pero sa tingin ko mas masarap sa pakiramdam itong official first date ko. Rose, my version of the fairy godmother in the flesh minus the kipayla section, did a remarkable duty. She does wonder in this area, no doubt. Ang ganda ko. Kung sino man ang kukontra. Papatombo ko wala nang sabi-sabi pa. Hindi ako makapaniwala sa taglay kong ganda. I'm wearing a tan corduroy skirt, para daw match sa brown jeans na suot-suot ni Jonathan. Hindi na ako nagreklamo pa, not now. And maybe soon couple shirt na isusuot naming dalawa, she chuckle thinking about those things in the near future. And I'm wearing a black bodysuit, thank goodness. I had an hourglass body, hindi nakakahiyang suot ng mga damit na ganito. Buti na lang din at kahit papaano tumataas na confident ko, at nasasanay na akong magsuot ng mga ganito ka sexing damit. Kaya nagiging natural na ito sa akin. Buti na lang kasya sa yutong damit, swerte mo. Babae. Ikaw pa naka-virgin sa damit na binili ko noong isang araw sa DV. Wika ni Rose habang busy sa pag-aayos ng mahabang buhok ko. Napagtripan. Kasi nitong e-curl ang dulong bahagi nito, para raw mas sexy akong tingnan, and to enhance my heart shape face. Hindi na ako nagreklamo pa si Fairy Godmother na nagsalita. Tinaasan ko ito ng kilay.
Lakas ng loob nating. Bumili ng mga ganitong damit ah. Pupusta akong. Itatambak mo lang ta sa cabinet mo, tapos ano? Titigan lang para ma-inspired kang pamayat. Gan-earn. Tapos hindi ka naman nag-e-exercise paano? Kapapayat niyan. Akusa ko sa kaibigan. Mahina all kung binatukan ng kaibigan, GAGA. Lumiit na waistline ko mga next month papayat na. Ako. Totoo na talaga ito this time. Todo fasting na. Itong lola nyo, baka naman kasi magkaka-love life. Na lang kayo at magkakaanak, at lahat-lahat na. Lang tapos ako. Bokeh pa rin ang love life ko iya. Naman sa inyong mga sexy. Pagtataray nito. Sa akin. Speaking of anak. Bigla akong napangiti ang ganda. Nang plano ko masyadong palido. Una, hahayaan kong munang mas makilala ako lalo. Nang binata at vice versa. 2. Dito na papasok ang pang-aakit ko sa binata. #desperate moves. 3. Ito na yung mga panahon na kapag kakaigihan na kami ng binata. Dito ko ipapasok si Gintong Silangan, ito na talaga ipapamigay ko na si May Aura. Wala na itong atrasan pa. 4. Syempre magkakaanak na kami. At hindi. Ako titigil, hanggat walang mabubuo sa sinapupunan ko. Anong silbi ng Kama Sutra moves? Kung hindi ko ito gagamitin. Kapag andyan na si Baby, at hulog na sa akin si Jonathan, may happily ever after na ako. Magiging masaya kaming dalawa. Kung makangiti tayo parang si Maleficent lang. Ano lagyan na bakit ang sungay? Ang evil ha. Rose mumbled to herself. She laughed, yeah, an unethical scheme she was plotting. Para sa happily ever after ni Brittany. Gagawin niya kahit mag-ala Maleficent pa siya. Ayan. Tapos na labasin mo na Prince Charming. Kanina pa yon nag-aantay sa'yo sa labas. She said while giving her a small pouch na naglalaman ng makeup kit. She needs to stay fresh and lovely. Nang makita ang kabuuan sa salamin hindi niya mapigilan ang paghanga sa sarili ang ganda niya. Palapag na bihisan. Yung sexy niyang damit. Pinarisan pa ng high knee black boots courtesy of Rose. Hinarap niya ang kaibigan. Ang ganda ko friend. Pak na pak. Proud sa sariling kagandahan na wika niya. Alam ko friend. Wag nang exaggerated masyado. Halalabas. Alam ko may pinaplano ka kung anuman. Yan, sabihin mo naman sa akin pag libre ka, good. Lock na lang sa'yo babae ka. Hala humayo at Parami. She smiled maliciously. Bye friend. Yes, sasabihin ko sa'yo soon. Palim. Niya at lumabas na siya ng kwarto ni Rose. Doon. Na siya nagbihis pa para mas madali lang ang lahat. Kay Rose na ayosan siya. Paglabas niya ng apartment nila Rose, laking gulat niya sa nakita. Ang lalaking boss ay masayang kakwentuhan ang mga dakilang tambay sa kanilang compound at ang mga tagalabasan. Isa pa sa nakakagulat ay nakaupo ito sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy habang may chessboard sa gitna at ang kalaban nito na nakaupo. Din sa dulong bahagi ng upuan ay si Makoy ang lalaking ginawang hobby ang larong chess. Habang ang ibang tambay naman ay tahimik na nakatunghay. Sa dalawa. Hindi muna siya lumapit at mariing tay tinitigan na. May ngiti sa labi ang lalaking masayang naglalaro sa mga oras na iyon. Hindi araw-araw ay nakakakita. Siya na ganitong side ng lalaking handang umali ng sperm nito. Maya-maya ay biglang naghiyawan ang mga nanonyad, habang may malawak ng ngiti ang lalaking boss samantalang napapakakamo na lang ng kanyang batok si Makoy. Paano ba yan? Better luck next time Makoy. Promise hindi ko nagagalingan para sa'yo. Natatawang wika nito. Grabe ka talaga sir, Jonathan 5 beses mo. Akong natalo, ikaw palang nakatalo sa akin Lodi na. Talaga kita boss. May paghanga sa mukhang sabi ni Makoy. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan at paghanga sa lalaki kahit saan ito punta mabilis lang nitong makasundo ang mga taong nakakasalamuha, mapaalta sosyedad o mga tambay sa kanto madali lang niyang nakakasundo. Andito na pala ka-date mo boss. Biglang sumigaw si Jessie yung tambay na maraming jowa. Brittany, ang ganda mo ngayon ah. How to be you. Pausts. Tawa-tawang dagdag pa nito. Lahat ng mga nakatambay doon kasama na ang binatang boss ay napalingon sa kanya na may paghanga sa mga mata. May isa pa na hindi napigilan ang sumipol. Magbawas ka muna ng jowa sasabihin ko sa'yo. Sekreto ko. Sagot niya habang naglalakad papalapit sa mga ito. Tere na po boss, isang matamis na ngiti ang binigay niya sa binata. Dahil sa ginawa niya, biglang naghiyawan na naman ang mga tambay na nakatingin sa kanila, feeling nila isang telenovela. Pinapanood nila. Yeah, sure. Let's go, with a surprise look in his face. Boss, pakasalan mo na yan bago pa maaga. Nang iba, biglang sigaw ni Makoy. Tinangnan muna nito si Makoy na may nakakalokong ngiti. Daan muna kaming munisipal. Magpaparehistro, bago pumuntang simbahan.